ika-22 ng Enero, 1901 London, isang dakilang kapangyarihan ang nagdadalamhati sa reyna nito, ang katapusan ng isang panahon. Matapos ang 63 taon na pagre-reyna, pumanaw si Queen Victoria sa Buckingham Palace. Hindi maisip ng paksa ang imperyo ng walang matandang ginang, ang mga kampanilya ay tumunog sa Britain. At lumingon ako upang magtugtog ng isang kampanilya at sinabi niya, "O mahirap iyon, o mahal," nawala siya sa wakas. She's gone at last. Unang Pebrero, 1901 ang paghahari ng Europeo ay lumitaw sa libing. Sa likuran ng kabaong ng reyna ay sumakay sa kanyang anak na si Edward VII, ang prinsipe ng Wales at ang kanyang apo na si William II, ang emperador ng Aleman, pumanaw ng reyna sa kanyang mga armas. Nagdulot ng maraming pagkalito si William II, personal niyang nais ilagay ang reyna sa kanyang kabaong. Naiinis si King Edward at ang kanyang mga kapatid sa kurso na ito. Kahit na ang ideya ay hindi mapag-aalinlangan, inilalagay ng emperador ng Aleman ang reyna ng Great Britain sa kabaong. Queen of England in her coffin. Si Queen Victoria, ang reyna ng Great Britain at Ireland, ang emperador ng India, ang tagapamahala ng higit sa ika-5 bahagi ng mundo. Ito ay bihirang makahanap ng mga pelikula ng matandang ginang. Pagkatapos ang pinakamalakas na babae sa buong mundo, sa ilalim ng paghahari ang England ay naging isang mahusay na kapangyarihan, ang lawak ng imperyo na nakaunat mula sa Canada hanggang Australia. Ang pinakamahalagang hiyas ng korona ang India, ang kahariang pamilya ng Ingles ay emperador din dito. Nagpakasal ang mga anak ni Victoria at mga pinsan sa lahat ng mga dinastiya ng lumang kontinente. Si Queen Victoria ay isang maestra ng pagdala ng mga tao. Gusto niyang ayusin ang kasal ng kanyang mga anak na babae at mga pinsan. Es war ja jeder Mensch mit ihr irgendwie verwandt. Ang bawat tao sa ganitong paraan ay uri ng kamag-anak, at pinagsamantalahan niya ang katotohanan ito. Sa kasamaang palad, ito ay isang mahalagang kadahilanan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kasunduan sa internasyonal. Ang kanyang kamatayan ay nagbago ng balanse at ito ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang mga pamilya ng Europa ay nagpapatunay na mayroon silang isang karaniwang pag-unawa sa mga hangganan. Binayaran ni Emperor William II si King Edward na dumalaw sa estado, bisitahin at bumalik ang mga pagbisita. Habang pinapanatili na maharlika ang buhay ng seremonyal na korte ng korte, nagagamitin ng kanilang mga hindi nabuong pribilehiyo. Ang mga ordinaryong tao ng Europa ay matagal nang nagngangalit. Protesta laban sa isang luma, hindi makatarungang sistema. Berlin o Paris, ang larawan ng buong Europa ay pareho. Ang ilang mga pinuno ay naghihimagsik na mga paksa na napatay tulad ng Bloody Sunday sa St. Petersburg at hindi pa rin ito na ibabalik ang mga puwersa ng pagbabago. Es war natürlich so, dass Ang bawat sistema at anyo ng pamahalaan ay likas na katulad ng buhay ng tao. Mayroon itong kabataan, pag-unlad nito, pagdating sa wakas nito at sa wakas ay tumanggi ito. Ganito iyan. Ngayon ay tumanggi ito. Sa palasyo ng St. Petersburg, isang 300 taong gulang na dinastiya ang nagpasya, ang batang Tsar at ang kanyang tagiliran pinsan ni Queen Victoria. Ito ay naisip na linya na nakuha ng hemophilia, ang isang imperyo ng Russia at ang mga kahihinatnan na alam nating lahat. Si Tsar Michael kasama ang kanyang nahawa ang anak. Ang sakit ng koro ng prinsipe ay isang lihim ng estado. Ang pamilya ng Tsar ay pinanatili ang kanilang nakasanayan na paraan ng pamumuhay, hinihikayat ng pinuno at pandekorasyon na maligo. Wala siyang alam sa mga gulo ng kanyang paksa.
Sa Hofburg ng Vienna, isang namumuno na tumetahan ng nanirahan, si Emperor Franz Joseph, pinasiyahan niya ang isang multinasyonal na estado. Isang arkaismo sa panahon ng mabilis na lumalagong nasyonalismo, napapailalim siya na naninirahan sa Balkan ay hinihingi ang kanilang kalayaan ng higit na masigasig. Hindi ito may larawan sa dating emperador, mas gusto niya kaysa ipikit ang kanyang mga mata sa problema ng kanyang imperyo, kumuha siya ng santuaryo at natagpuan ng pangungulila ng may bahay. Siya ay talagang disente at mabait at ang mahalaga sa gayong sitwasyon ay hindi siya isang taga-sablay na babae, ang emperador ay nag-iisa. Nabyuda at sa kanyang kalagayan ay sa halip ay inalok niya sa kanya ang pag-aliw. Girlfriend than anything else. Sa Berlin ng ningning at kaluwalhatian ng Prussian ay may impluwensya. Pinangunahan ito ng masiglang pinuno, isip na Aleman, malusog na sekular na isipan para sa Estado, ang Institutong Cadet para sa Germany dagat ay nangangahulugang kapangyarihan. Si William ay naaakit sa barko, pakiramdam ng England na hinamon ang nakikita ang labis na kalayaan. Siya ay isang romantikong tao. Hindi siya bobo, ngunit ang romantikong pagkatao ay nagagambala sa pragmatikong Ingles, kung gayon ang hindi nagkakagulo ay tila hindi maiiwasan. Gusto ni William ng higit pang mga lugar sa araw para sa kanyang imperyo. Nag-iisip siya ng mga kolonya niya. Itinuring ng imperyong Europeo ang kanyang pag-angkin na pinalaki. Nagalit ang Germany sa France sa pagtatalo ng kolonyal. Ginawa ng Germany ng France at England ang kanilang mga paghahabol sa teritoryo. Ginawa itong isang punto ng karangalan. Nais ng Germany na magkaroon ng kung ano ang mayroon ng iba. Nang sakupin ng Great Britain ang South African Boer Republic, hindi napigilan ang pambansang kaguluhan sa pamilya. Ang digmaang kapalaran ay pabor sa mga Boer. Kinuha ni William ang mga panig at binati ang mga Boer. Natagpuan ng kanyang kamag-anak na Ingles ang kanyang telegrama na umiikot. Ngunit ang katotohanan sa mga opinyon ng tagapamahala ay hindi naiimpluwensyahan ng labis. Es war halt so, dass in Deutschland Sa Germany maraming mga voluntaryo ang inilapat at maraming Aleman na manlalakbay sa South Africa. Sa mga panahong iyon, idolo ng mga Aleman ang mga Boer, syempre. Ang katotohanan na ang pampolitika na maliksi na pinuno na ito ay dinala ng pagkahilig ng isang publiko ay pagkakamali. Sa simula, ang Rusong Tsar ay malapit sa kanyang pamangkin sa Aleman, ngunit nilaraw ni William ang kanyang huling barahan ng hinimok niya ang Russia na pumunta sa digmaan sa Japan. Dahil ang digmaan sa Far East ay nagpahina sa imperyo sa kanluran, ngunit ang kanyang makasariling pagkilos ay hindi matalino. Ang Russia ay nawala ang digmaan at ang Germany ay naiwan. Nangangahulugan ito na ang England ay naging hindi patas ng Germany, ang Russia ay hindi na isang kaakibat at ang France ay kabilang din sa ibang panig. Was potentially an enemy. Sa pagkamatay ni Queen Victoria, ang dating sistema ng kapayapaan na nagsisimula ng bumagsak at nawala ang impluwensya sa politika sa kanilang mga bansa. Ito ay ang pagbagsak ng mga relasyon sa pamilya at ang mga insidente ay nagsisimula ng pagbagsak ng naiimpluwensyang Europeo. Ang resulta ng bagsak makalipas ng 13 taon, maraming milyon ang namamatay. Para sa Europa, ang sentro ng kalamidad, dekada ng pagkawasak ay nauna.